Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon, kumustahin ang kandidatura ni ex-Senator Antonio Trillanes sa Caloocan City. May mga napapanood akong reels na nangangampanya siya sa iba't ibang lugar sa Caloocan, kaya lang kawawa, hindi siya pinapansin. Ito, mayroong online survey conducted by Jom Aloni TV. 18 hours ago nagsimula itong So meron ng 11,000 votes. So out of 11,000 votes, ito ang resulta. Along malapitan 94%. Antonio Trillanes only 6%. So, online survey to yung mga face-to-face na survey, yung traditional survey na nakikita ko, malayo din ang lamang ni Along Malapitan. Nasa mga 50+% itong si Malapitan. Mga more than 10% lang si Trillanes. Malayo dahil hindi siya masyadong kilala. Yung mga nababasa kong comments, hindi namin kilala yan. Hindi man yan taga Caloocan. Taga saan ba siya? Siguro, na-meet niya yung required residency period. Hindi siya lumaki dyan. Nag-transfer siya sa Caloocan. So, dahil na-meet niya yung required residency, yan, nakakakandidato siya. Kaya lang, basically, hindi siya talaga kilala ng mga tao. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Wena Serelias. Nako, dapat hindi na yan balik kahit anong posisyon. Magyayabang lang yan. Wala nang magandang legacy sa Senado. Correct. Ano bang legacy? Ano bang? Wala akong batas. Ano bang batas? Wala akong matandaanan na batas nga siya talaga ang nanguna. Ang matandaanan ko lang kay ex-Senator Trillanes, yung pag-backdoor negotiation niya with China during the time of the Aquino administration na napalpak naman. Nawalan tayo ng teritorya. Yun ang matandaanan ko. Of course, yung palagi niyang pagsama sa mga kudita against kay President Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung tumatak sa isip ko. Nung una yung pagkandidato, sinuportahan namin ito eh. Akala namin makakatulong. But later on, nung kinalaban niyang mga Duterte, wala na. Nawalan na ako personally. Plus others na mga kilala kong na dahil grabe ang paninira niya kay PRRD. Parang bumabangga siya ng pader yung paninira niya kay PRRD. Okay, James 1978, sabi niya, Along malapitan lang tayo. Huwag tayo magpakaulol sa hinayupak na yan. Baka mahawa kayo kay Trililing, kaya malapitan lang, period. Rolly Laurente, naghasik na naman ng lagim si Trililing sa Caloocan. Edsel Arat, Trililing, ako pa sa iyo, tumalon ka na lang sa Pasig River doon sa Guadalupe. Regina Federico, straight vote for Mr. Malapitan. Meron din akong napanood na Kalye survey. Ganon, tinanong, Malapitan versus Trillanes. Nako, 0. Yung napanood kong Kalye survey, puros Malapitan. 0 Trillanes sa Kalye survey na yun na napanood ko. And then may kaibigan ako, subscriber ko, taga Caloocan. Sabi niya, Sir, maganda
ang performance ng mga malapitan dito sa Caloocan. Kaya hindi mananalo si Trillanes dito, sabi ng aking kaibigang subscriber. Okay, John Baha, Mayor Along po, karapat-dapat Trililing for Vice Barangay Kagawad. Kasi matagal nang namumuno ang mga malapitan sa Caloocan. I don't know how many years, para silang mga Duterte din. Dahil magandang palakad nila, talagang magtatagal ka dyan. Magandang palakad. Ulysses Reyes, sabi niya, malapitan na, madaling lapitan kaysa sa mahirap hanapin si Trililing. Asteras 101, may sapi na lang talaga sa utak ang bumoto dito. Kita nyo naman, nangangampanya, di siya pinapansin ng tao. Ang gusto lang naman niya is magkaroon ng posisyon, tapos hari-harian ng bayan. So, viral na video yun sa Facebook Reel o sa TikTok. Yung nandun siya, ganda yung tayo niya, paglakad niya, very smart. Kailangan mga tao, baliwala lang. Halos walang makipag-alamano sa kanya. Diba? Kaya kawawa habang nangangampanya. Zubaida 5X, sabi niya, vote Trillanes for Porok President. Grabe naman. Koyamichi. Tapos ang daming tawang emoji. Kawawa na naman, Tililing. Evelyn Amio, halong malapitan pa rin ako. Chris Vladimir Komonov, sabi niya, hindi man ako taga Caloocan, pero may uncle ako taga dyan. Solid sila kay malapitan. Mel Nokalan, forever along malapitan. Nida Wakisaka, sir, malapitan for mayor. Talagang malakas ang malapitan sa kaya I don't know bakit naisipan ni ex-senator Trillanes tumakbo sa Caloocan. Nagkamali siya ata ng pinasukang larangan. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Indirectly nakakatulong kayo sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang sweldo natin sa YouTube, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. So, namimigay din tayo ng livelihood assistance na nagpapatanim ng saging lakatan, libre ang abono, tinuturoan natin kung paano ang pag-alaga ng lakatan. So, panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo pagtulong sa tribo, ituloy nyo lang po ang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Magandang hapon po sa nanonood ng video. Ako po si Roslyn Lugpao. Inutusan po ako ni Sir Makanas ng pag-video. Pasensya lang po kayo na hindi ako makatagalog kasi hindi ako marunong magtagalog, Talaandig po ako. Og karon na anapod mi sa among sagingan, mag-abono na pod mi kay aron manambok gyud og dali sad mangunod ang among saging lakatan. Bangilit man na siya. Sar, unsaan man na? Asa man nimo gibutay imong bangag? Niya sa ibabaw. Nasa ibabaw upat. Oo, kay aron sa pagkuan sa ulan, kung naay dagan nga kuan sa ulan, dili mo kuan ang abono. Di mabanlas. Oo, di mabanas. So upat ka bangag. Pila ka kumkum imong gibutang? Kuan ni kada isa ka bangag, isa tunga kumkum. Oo. Upat ni kabangag, duha ni ka kumkum. Para nga dali manambok atong tanom. Oo. Nambok. Ug salamat gyud ani sa nagsuporta sa atong pagpananom ug sa pag-abono. Salamat gyud kaayo nga naa na tay tanom.
sa nga saging lakatan o mga sayutihan, maupod ni among sayutihan. Kini maupod ni among sayutihan. So kuang gyud gawa sa saging na ami sayutihan. Ug salamat gyud kaayo sa Ginoo sa padayon nato nga pagpananom, mahawas gyud ta ani sa kalisod pohon nga